Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Nakita niyo yung wall ko, naka-display na yung ating ticket sa Ocean Park kahapon. Libre kasi yan guys kahapon. Alam niyo na maganda dito sa Hong Kong, pag birthday mo, libre yung ticket ng Ocean Park. So yan, pag birthday niyo guys, punta na kayo doon. At salamat din sa pamilya ng Sarah Concepcion. At tayo'y nakapunta rin ng Macau kahapon. Ang dami kong pinuntahan kahapon. Disneyland, Macau, Ocean Park in one day. Sa loob ng isang araw guys, yung tatlo na yan napuntahan natin. Pero hindi tayo syempre pumasok sa loob ng Disney. Kasi sa labas lang tayo. Ikot-ikot lang ba doon? Kung gusto niyo yung picture-picture, yun. Pero sa Ocean Park, dahil libre tayo sa entrance, ayun, pumasok tayo. Tapos sa Macau naman, kasama natin yung nagbakasyon dito na pamilya ni Sarah. Iingat kayo palagi sa biyahe, Sarah. Tapos, nagpunta kami ng Macau. Ayun. Yun ang pinakaswerte kong birthday. Yung kahapon talaga naman, kahit nakakapagod pero masaya. Nakakapagod kasi mamasyal. Sightseeing, yung sa biyahe-biyahe. Kaya, ihanda nyo na yung energy nyo pagka namamasyal kayo. Okay, nandito na tayo sa aklat ng ikalawang. Ayan, ipagpapasalamat natin yung kay Father God kasi hindi naman tayo magiging masaya kung hindi tayo ginabayan ni Father God, diba? So, nasa kanya pa rin ang papuri. Nandito na tayo sa aklat ng ikalawang kronika, chapter 28, si Haring Ahaz ng Juda. Ikalawang kronika, chapter 28, verse 1, 20 taong gulang naman si Ahaz nang magsimulang maghari at naghari siya ng 16 na taon sa Jerusalem. Hindi siya tumulad sa mga ginawa ng kanyang ninonong si David at dahil dito hindi siya naging kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Verse 2, sa halip ang sinundan niya ang mga halimbawa ng mga hari ng Israel. Nagpagawa siya ng mga metal na rebulto ni Baal. Verse 3, nagsunog siya ng insenso at nag-alay ng mga handog na susunogin sa libis ng Ben-Hinnom. Inihandog din niya ang kanyang mga anak na lalaki at sinunog doon tulad ng mga karmal-dumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ni Yahweh nang dumating ang Israel sa lupain. Ito ang hindi katanggap-tanggap anak mo ihahandog mo, susunugin mo. Parang naman. Tapos kay Baal pa sila nagsamba. Okay, ulitin ko ha. Inihandog din niya ang kanyang mga anak na lalaki at sinunog doon tulad ng mga karumal-dumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ni Yahweh nang dumating ang Israel sa lupain. Verse 4, naghandog siya at nagsunog ng insenso sa mga damba ng pagano, sa mga borol at sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Digmaan laban sa Syria at Israel. Verse 5, dahil dito, ipinatalo siya ni Yahweh na kanyang Diyos sa hari ng Syria. Maraming mamamayan ng Juda ang binihag nito at dinala sa Damasco. Nilusob din siya ng hari ng Israel at halos naubos ang kanyang hukbo. Verse 6, sa loob lamang ng isang araw ay may 120,000 kawal ng Juda ang napatay ng mga Israelita sa pamumuno ni Haring Pika na anak ni Remalias. Nangyari sa kanila iyon sapagkat itinakwil nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Guys, baka malito kayo sa Juda at saka Israel ha. Ang umpisa talaga niyan, yung Israel, yan yung 10 lipi na naghimagsik laban sa Juda. Kaya sila nabukod. So kung napapansin niyo, Juda at Israel ang laging binabanggit kasi yun talagang umpisa. Naghimagsik. Parang nag-rebellion yung 10 lipi dati. Sino ba yung hari dati? Dapat sakop yan ng Juda Tapos naghimagsik sila. So, ulitin natin ulit. Kung aanihin nyo, kung babalikan nyo yung mga binabasa nyo, yun talaga yung umpisa nyo. Tapos, ulitin ko lang. Nangyari sa kanila yon sapagkat
Ulitin ko yung sa verse 6. Sa loob lamang ng isang araw ay may 120,000 kawal ng Juda ang napatay ng mga Israelita sa pamumuno ni Haring Pika na anak ni Remalias. Nagyari sa kanila iyon sapagkat itinakwil nila si Yahweh ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Verse 7. Pati ang prinsipeng si Maasiya, si Asrikam na tagapamahala ng palasyo at si Elkanah na kanang kamay ng hari ay napatay ni Zikri, isang mandirigmang taga-Ephraim. Verse 8. Bagamat kamag-anak ng mga taga-Israel ang mga taga-Juda. That's true, kasi isa lang naman talaga sila dati eh. Yun nga lang naghimagsik. Bagamat, verse 8 guys, bagamat kamag-anak ng mga taga-Israel ang mga taga-Juda, 200,000 kababaihan at mga batang babae at lalaki ng Juda ang binihag nila at dinala sa Samaria, marami rin silang sinamsam na kayamanan. Si Propeta Oded. Verse 9, sa Oded, isang propeta ni Yahweh ay nasa Samaria noon sinalubong niya ang bumalik na hukbo at kanyang sinabi, nagtagumpay kayo laban sa Juda sapagkat galit sa kanila si Yahweh, ang Diyos na inyong mga ninuno. Ngunit pinuksan ninyo sila dahil sa abot hanggang langit hanggang langit na ang galit ninyo sa kanila. Verse 10, gusto pa ninyo ngayong alipinin ang mga lalaki at babaeng taga-Juda at Jerusalem. Hindi ba ninyo alam na kayo'y nagkakasala rin sa Diyos ninyong si Yahweh? Verse 11, makinig kayo sa akin. Mga kamag-anak ninyo, ang mga bihag ninyong ito, pauwiin na ninyo sila kung hindi paparusahan kayo ni Yahweh dahil galit siya sa inyo. Verse 12, nang sandaling iyon may dumating ding ilang pinuno ng Ephraim, sina Azarias na anak ni Johanan, Berekias na anak ni Mesilemot, Hizkiyas na anak ni Salom, at Amasa na anak naman ni Hadlai. Verse 13, tumutol din sila sa ginawa ng Israel at nagsabi, huwag ninyong ipapasok sa ating bansa ang mga bihag na iyan, lalo tayo magkakasala at ito'y pananagutan natin sa harap ni Yahweh. Marami na tayong kasalanan at lalong magagalit ang Diyos sa Israel. Verse 14, kaya't iniwan ng mga kawal ang mga bihag at ang mga nasamsam sa pagngangalaga ng mga pinuno at ng mga taong bayan. Verse 15, kumilos naman agad ang mga nabanggit na lalaki upang tulungan ang mga bihag. Ang mga bihag na wala na halos damit ay kanilang binihisan mula sa mga kasuotang nasamsam. Binigyan din nila ang mga ito ng mga sapin sa paa. Pinakain nila at pinainom ang mga bihag at ginamot ang mga sugatan. Ang mga mahihina na may isinakay nila sa mga asno at inihatid sa kanilang mga kasamahang nasa Jericho, ang lungsod ng mga palma. Pagkatapos ay bumalik na ang mga pinuno sa Samaria. Si Ahaz ay humingi ng saklolo sa Assyria. Ikalawang Kronika chapter 28 verse 16, ng panahong iyo'y humingi ng tulong si Haring Ahaz sa hari ng Assyria. Verse 17, ginawa niya ito sapagkat sumalakay na naman ang mga taga-Edom at natalo ang Juda. Marami na namang nabihag sa kanila. Verse 18, sinalakay din ng mga Filisteo ang mga bayan ng mga paanan ng mga burol sa kanluran at ang mga bayan sa katimugan ng Juda. Nakuha rin nila ang Bet-Semes, Aijalon, Gederot, Soko, Timna at Gimzu, pati ang mga nayong sakop ng mga lugar na ito, at sila ang tumira doon. Verse 19, pinarusahan ni Yahweh ang Juda dahil sa kasamaang ginawa dito ni Ahaz na hari ng Juda at dahil sa kataksilan nito sa kanya. Verse 20, sa halip na tumulong kinalaban at ginulo pa ni Tiglath-Pileser na hari ng Assyria si Ahaz. Verse 21, kaya't kinuha ni Haring Ahaz ang mga kayamanan sa templo at sa palasyo ng hari sa bahay ng mga opisyal at ibinigay sa hari ng Assyria, ngunit hindi rin nakatulong sa kanya ang ginawa niyang ito. Ang mga kasalanan ni Ahaz. Verse 22, lalong nagkasala laban kay Yahweh si Haring Ahaz sa panahon ng kanyang kagipitan. Verse 23, naghandog siya ng mga Diyos-Diyosal sa Damasco, ang bansang tumalo sa kanya. Sinabi ni Ahaz, ang mga Diyos ng mga hari sa Syria ang tumulong sa kanila, kaya doon ako maghahandog upang ako'y tulungan din. Ito ang nagbabagsak sa kanya at sa bayang Israel. Verse 24, ang lahat ng kagamitan sa templo ay sinira ni Ahaz. Ipinasara niya ang templo at nagpatayo ng mga altar sa lahat ng sulok ng Jerusalem. Verse 25, gumawa siya sa bawat
Lunsod ng Juda ng mga burol na sunugan ng insenso para sa mga Diyos ng ibang bansa. Dahil dito'y lalong nagalit sa kanya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Verse 26, ang lahat ng nangyari sa pamamahala ni Ahaz at ang kanyang mga ginawa mula sa pasimula hanggang wakas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda at Israel. Verse 27, namatay siya at inilibing sa Jerusalem, ngunit hindi isinama sa libingan ng mga hari ng taga-Juda o malili sa kanya bilang hari ang kanyang anak niyang si Ezekias. Bukas na itong chapter 29, guys. Si Haring Ezekias ng Juda. Alam niyo, dapat talaga para hindi magalit sa kanila si Yahweh, dapat walang ibang pananampalataya dyan sa kanilang lugar, kundi sila lang talaga. Yung kanilang pananampalataya lang mula panahon pa ni Abraham. Yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, dapat yun lang talaga para hindi magalit sa kanila si Father God. Kasi yun, kaya nga sila dinala dyan kaso marami yatang na. Siyempre, iba-iba na yung mga sinasamba dyan, kaya yun. Pero pagka sumamba din sa kay Baal yung pinakahari, lahat ng nila, paparusahan. Napansin mo yung kung sino yung pinuno na buong bansa na nila ang pinaparusahan ni Father God. Kaya nasa pinuno yung kumbaga sa atin, nasa presidente yung kung mabait sila at sumunod sila kay Father God, buong bansa tutulungan ni Yahweh. Pero pagka hindi naman mabait yung pinuno, buong bansa rin paparusahan ni Yahweh. Ay, yun lang. Kaya dapat pumili tayo ng mabait na presidente. Yung talagang ang sinasamba totoong Father God. Bye everyone. God bless.